Tapos eh yung sakitan mo ng kambing, okay na okay ka na eh, no? Okay na, naabot ko na yung naabot nila, naabot ko dahil. Kumbaga ngayon, puro ano mo na, tabig ka na. Yeah, ganyan. Yung, wala na akong puhunan. Wala ka ng puhunan na. Puhunan ko na lang dyan, o pids na lang. Oo. Eh ngayon sa pids, parang hindi ko na rin puhunan eh. Gawa na. Gawa ni Argos eh. Kung bibili akong gamot, si kay Argos lang eh. Parang siya na rin yung kwan ngayon dyan eh. In charge ngayon dyan eh. Sa pids at saka sa mga gamot, kay Argos eh okay na. Siya na yung kumukuha ng mga pambili mo, no? Sa kanya na mo na kinukuha. Kaya nga, para bang ngayon hindi na ako masyadong nagaganyan sa kambing. Dahil nadyan na rin yung ibibili ko. Basta may dumating diyan, no, siya. Matik na. Matik na. Pero hindi ka na rin bibili ng kumbaga ng inahin ngayon na ano. Hindi o may na. balak ka pa, wala na. Eh kung may balak man ako siguro matagal pa siguro. Sa ngayon hindi. Diyan muna ako sa sarili kong kambing. So okay naman eh. Pag naman na-out ko kung gusto kong presyo, naabot naman. Hindi ka ako, pwede na ito. Mas maganda, wala pa akong puhunang masyado. Pero may na-encounter ka din na ano, ayaw mong ibenta pero kinuha ng ano. Marami. Yan yung tipong... Si Argos nga lang ang tinis ko ng tinis eh. Talagang ayaw ko lubayan na eh. Pero yung dati pa, yung mga dumalagang gusto kong i-bride, napipilitan talaga pagkausap mo na yung buyer eh. Para bang nakukuha ka na rin sa kauulok nila. Gusto ko lagi naman sabi siya, nasa iyo pa namang inahin niya eh. Laging kayo sabi sa akin eh, wala ka namang magagawa, totoo naman. Breed ka na lang ikaw, wala eh. Tsaka pag minsan sa ganyan, sila na nagbibigay ng presyo eh. Kaya nga eh. No, ay paano ko patatanggi na? Kaya nga. Presyohan ka na, ayaw mo man eh. Tapos sinuulukan ka pa, ang presyo eh parang wala pa sa presyong mataas pa doon sa gusto mo. Nangyari. Kaya napipilitan ko na rin. Ayun nga. Tsaka yun nga, tama rin naman na may inahin ka pa rin naman. Kaya nga, yun ang sabi nila, mga na-encounter ko sa ibang nabili sa akin. Tapos Boss Joel, nakita ko ang ganda ng area mo dito. Nagpapatubig ka pa ng mga ano, may gulay, may mais. May pangkumpay, may talong diyan, may kamatis. Sari-sari mga tanim ko dyan eh. Kompletos, Ricardos. So, walang gutom talagang kambing dito. Wala. Tsaka mga fresh, no? Wala, dahil pagka wala akong kumpay, papatubig lang ako diyan. Bida mo na. May sarili. Pero nangungumpay ka, saan ito galing kumpay? Diyan na lang, sa maisan. Sa tabi, dito lang. Kaya ayos din. Talagang hindi ka nanadayo ng ano. Kung dumayo man ako, minsan na kung mga tropa, nasama na lang ako minsan. Naulukan. Kaya nasama ako. Pero may kumpay naman ako dito. Para lang makatikim ng ibang nangangangkong kamay. Yun, sasama ako. Nagpapakain ka rin ng kangkong? Papakain din ako ng kangkong. Pero yung iba, natakot na eh. Sa kangkong. Hindi na nag-ano? Hindi na. Pero ako nagpapakain pa ako sa kangkong. Medyo nagka-problema yata yung ibang kambing eh. Ako naman sa ibang breeder ng ano. Kangkong. Nabalita ngayon dati, ng isang taon. Ako naman hindi naman. Diretso pa din? Diretso naman eh. Okay naman eh. Kaya talagang depende. Baka nasuswertehan lang yun sa kanila. Oo. So bukod sa kangkong, ipel, nag-ano ka rin, ipel? Ipel. May ipilan ako dyan eh. Saka din eh. May tanim kang sitaw dito? Meron. Ito. Masama nga daw ba yung sitaw na yun sa buntis na kambing? Hindi rin eh. Ay, di ba sabi dad? Dahil kaya ako sinasagot, bukod sa sitawang niya, may sitawang pa kami dun sa kabilang bukid namin. Kung hakutin ko dito yung tricycle, wala naman eh. Hindi, walang epekto sa buntis? Wala naman eh. Abay. Sabi nga, may yung sabing mais pati. Hindi din pwede sa kwan. Kumpay din ako ng kumpay niyan eh, wala naman eh. Hindi naman walang masamang epekto. Para sa akin, wala naman ako masamang alam na ikukumpay ko sa buntis kong kambing eh. Di ko masama yan, di nag-aanakan yung aking kambing. May mga anak yung aking kambing. Yung mga tolo. Baka depende rin talaga. Depende nga yun eh. Kung nagkakataon, mga ganyan. Na-disgrasya si kambing nila, huling kinumpay nila sitaw kumbaga. Sasabihin nila sitaw may kasalanan. Hindi maintindihan kung kaya naman namatay sobrang sabusog na usugan na lang. Gawin yung inana, parang nababasa ko yung sitaw nga daw pati nga ang ipil nasasabing sabi nga masama ang ipil sa'yo ba yan Hindi naman eh. Wala nga sa akin kumpay na ipil eh.
Agad ang ipil ko dyan eh. Agad. Wala naman ako na-encounter na ganyan eh. Grabe pala. Basta na-encounter ko lang talaga, pag sumubra sa page yung kambing mo, na-stroke kung sa tao dahil. Pag nasusobrahan. Ay, dahil nung nadanasan ko yun eh, dumalaga naman siya ba? Yung dumalaga, yung inahin na rin siya, eh, sobrang takaw sa page. Bigay ako ng bigay, parang na-stroke. Akala mo yung okay lahat, Okay kain pa ng yun kain. wala akong nagawa. Mm. Sadyang natuluyan. Grabe pala. Pero yung pagbibigay mo ng page, ano yun? Umaga, tanghali, hapon o ano? Depende sa kwan eh. Depende ba sa pag wala akong kumpay sa umaga, siyempre mag-iiyakan ng mga yan. Wala akong stock na kumpay dyan. Pinipage ko na agad. Lalagyan mo muna. Papakainin ko muna bago pa ako mangumpay. Ititimik na muna sila. Saka ko lang papainom ng mga alas 3. Parang 2 ganyan. Pero pag makumpay naman, ari sa alas 3 na lang o tanghala. Okay. Depende. Depende sa sitwasyon ng kambing. Pag mga gutom na kakasakit din naman sa tainga. Pero nag-i-increase ka din ng pagbibigay ng page pag yung may anak ng o gaano ba kadami ka magbigay ng page? Ako wala na akong takalan Wala takalan. Sa akin isa lang yung pakainan nila eh. Yung kasero lang ganyan. Isang lang silang Doon ko lahat sila papakainin. Pag nilagay ko dun sa isa, lalagyan ko ng pulot at saka yung page, di matutuloy, hahaluin ko, papakainin ko isa. Pagbusog na, lipat sa kabila. Gayon ako eh. Yung iba, di ba tinatakal pa ako, hindi gayon eh. Isang ka na lang. Pero wet feeding, basa yung okay. Kasi yung iba, dry, para mas madali daw, Pero si Argos, merong dry di yan, merong basa naman siya kinakain. Siyempre gusto naman iba't iba ng kambing ang kain eh. Hindi naman pagkain ni Argos dun sa dry, lalahatin agad niya, hindi naman eh. Konti din lang, tapos iinom siya. May tubig na siya diyan. Pero siya lang yun, ang pinakakain ko ng tuyo. Yung mga iba diya, mga basa na lahat. Basa na lahat. So, yun. Kuya Joel, ano namang masasabi mo sa mga tropa natin bago tayo umikot? Anong masasabi na mo sa mga tropa natin na gustong magpasukin ng kambing? Okay pa ba sa panahong to? Okay pa rin ba yung market ng kambing? Base sa aking naranasan, ang kambing naman ang presyo hindi nagbabago kung quality ang kambing mo. Kung maganda ang kambing mo. Pero kung masama naman yung kambing, hindi siyempre mababa naman yung presyo. Pero sa pagkakambing, may magandang negosyo ang kambing dahil meron kang maibibenta, magkakapera ka. Kahit ba siya hindi gayong kamahal nung kagaya nun sa kanila. At pag wala kang pera, makukuha mo siya ng income. Kaya maganda rin yung magkambing. Kung gusto mo rin magkambing, kung bukal ba sa loob mo yung pag-aalaga ng kambing. Pero pag wala sa loob mo yung pag-aalaga ng kambing na napipilitan ka lang, baka naman hindi mo maganda yung kambing. Di ba Pag hindi mo hilig yung isang bagay, at nadala ka lang, mahihirapan ka. Hindi mo kaya yung idire-diretsaw. Pero pag gusto mo, kahit pa dumamay ng dumamay, kaya mo yan dahil gusto mo Ako ganyan pag gusto ko, kahit ako maraming ginagawa, okay lang. Gusto kong ginagawa ko So, yun mga tol, yan nga si Boss Joel. And ngayon nga, ikot Boss Joel. Tingnan natin yung mga mo dito.